po mga kapatid, narito po tayo muli sa Lord's Day, araw na Panginoon. At tayo po ay nakikita-kita sa iba't ibang lugar. Kayo ay nasa bahay lang sa panahon na nito, pero sa araw na ito tayo ay nasa mga churches. At nawa, hindi lamang po tayo, kundi makarinig din ang mga tao na bibigyan ng Diyos ng interest na makinig sa mga salita niya, hindi lamang sa akin, kundi sa mga ibang lingkod ng Diyos. Salamat ng marami at sa pangalan ng Panginoon, ito po ang ating tatalakayin, pinamagatan po, Good is the Lord. At ang ating pong babasahin ay sa Psalms 23, or Psalms 34, I should say. Psalms 34, verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Though we see Him not, yet we know Him by experience. And how do we experience Him? Mga kapatid, the Lord is good. Taste and see, sabi niya, tikman niyo siya at makikita niyo. Pero paano ba natin titikman ang ating Diyos na buhay? Hindi natin siya nakikita, pero nararamdaman natin siya. Hindi sa pamamagitan ng ating dila, kundi sa pamamagitan ng ating puso. Siya ay titikman natin. Siya ay ma-experience natin. But how are we to taste God? Seek Him until you find Him. Then and only then will you experience Him. Hanapin natin siya. No? Kung hindi natin siya hanapin, ay hindi natin siya malalasahan. Hindi natin siya ma-experience. Hindi natin malalaman o maunawaan ang sarap na makapiling ang ating Diyos na buhay. Na bumaba rito sa lupa. Sinubong ka din, anak. Nakakatawa ang Panginoon eh. Biro mong ama, bagaman siya'y nasa langit, nang sinubong niya ang kanyang anak dito, hindi mag-isa ang kanyang anak. Siya ay nasa loob ng kanyang anak upang bumisita sa atin at dito manirahan na kasama natin siguro sabihin natin magkawalang hanggan na habang tayo nasa lupa na andito siya sa ating piling. Basahin po natin, tignan po natin ang experience ng isang tao, pangalan nito, si Sakayo. Kita po tayo sa Sakayo sa Luke 19, 1-6. Ito po ang sinasabi, and Jesus entered and passed through Jericho, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. Ibig sabihin, yung mga manilingid ng buwis, siya yung pinaka-epe, siya yung boss ng mga manilingid ng buwis, ang taas ng pwesto, no? At siya ay mayaman. No? And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. Makikita mo mga kapatid, nang mabalitaan niya ang Panginoon. Aba, nung maunawaan niya, nang mabalitaan niya, nang malapit doon, sa kinalalagyan niya, pinuntahan niya kaagad. Gusto niya makita. Kung maaari makilala, makita man lang eh. Yung, kumbaga, kinagigiliwan niya dahil sa magagandang kwento na kanyang narinig. Mga kapatid. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass by that. Kasi maliit siya. Kahit na makalapit pa siya, takbo lang na tao, makahawa ka na ng Panginoon, hindi pa rin niya makikita. Kasi sa sobrang liit niya, kahit nun, siguro mga 4'9", ganyan, mga kapatid. So, tumakbo siya, magtakin mo, isang mayamang tao, tatakbo. No? Pagtitingin siya ng marami at aakyat sa isang punong kahoy
Hindi natin alam kung ano yung suot niya, kung maringal na damit baga. Pero wala sa kanya yun eh. Ang gusto niya makita ang Panginoon. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at the house. Mantakin mo mga kapatid, tinawag siya sa kanyang pangalan. Mantakin mo, no? Napakasaya niya. Yun lamang makita siya, sapat na sa kanya eh. Ngayon tinawag pa ang kanyang pangalan at pinalalapit pa siya at mananahal pa sa kanyang bahay. Siguro 1-2 araw, pupunta roon. Ang takin mong kaligayahan ang natamasa ng kapatid na ito. And he made haste and came down and received him joyfully. Ako nagmamadali pa. Hindi na alitala kung mahuhulog siya. Mga kapatid. And when they saw it, no? And he made haste and came down and received him joyfully. So, hindi natin talakayin po 7 sa mga ibang nakakita naman yung mga marmorings. Sa verse 8, and Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Mantakin mo mga kapatid, ito si Zacchaeus. Kumbaga, tinawag pala ng pangalan niya at nang makalapit siya, hindi pa niya nakikilala ng lumusan ang Panginoon. Nabalitaan lang niya. Tulad natin, di ba nabalitaan lang naman natin ang Panginoon. Pero nandito yung kagalakan sa kanyang puso. At andun kaagad yung pagbabago. Hindi na mahalaga ngayon yung yaman sa kanya. Kalahati, kagad ipamimigay niya sa mahihirap. At pagkatapos, pag may mga nilin lang siya, o siningin siya ng sobra, ibabalik niya. Mantakin yung mga kapatid, na wala ng saysayang lahat ng bagay. Kasi siya naniniwala. Eto na ang Panginoon. Ang Panginoon na inyong hinahanap, sabi sa Malakay, ay bigla na lamang susulpot sa templo o darating sa templo. Eto na, nandito na eh. Ano pang inaatubli mo? Gagayahin mo ba yung mayaman na hindi sasama sa Panginoon, kundi lalayong malungkot dahil siya ay mayaman? Hindi ba kapatid, wala nang halaga ang lahat ng yan. Kaya, sabi nga ng Panginoon sa verse 9, and Jesus said unto him, This day salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. No? Yun ang gawain ng Panginoon, mag-murmur. No? Bakit kaya kinakausap ng Panginoon ng taong yun, sama yun? Diba? Pero ang Diyos, wala siyang pinipili, ganun din tayo mga kapatid. Wala tayong pinipili. Lamang siyempre, baga pag nakita mo naman na arrogante yung tao, ingat ka. Diba? Kausapin natin yung mga nakikinig natin na, kumbaga, nakikinig, may interest. Diba? Kasi yung may interest, malamang yun hinihipo ng Panginoon yun. At malamang hindi natin alam, baka born again na yun. No? Born again na hindi kumbaga, born again ay sinilang siya ng Diyos na walang tulong ang tao. No? Ika na Zacchaeus has tasted and seen that the Lord is good, he rejoiced. Have you heard God calling you like he called Zacchaeus? Narinig niyo ba ang tawag ng Panginoon sa inyong pangalan? May marami sa Iran, pabalitaan ko marami ang nakakatanggap ng tawag mula sa Diyos. Pero karaming kainitan sila yung mga tulog sa panaginip nangungusap ang Panginoon sa kanila. Hallelujah. Kasi kilala naman ng Panginoon ang lahat ng tao. But many amongst Christians are not like this. Their taste for God does not stick. Kaya nga, marami sumasama doon sa Panginoon.
pasunod-sunod sila, pero iba ang kanilang puso, hindi katulad nitong si Sakalo na pag tinawag na siya ng Panginoon ay binitawan na niya lahat, binago na ang kanyang puso at yun na ang kanyang pinanindigan. Ang Panginoon siya lamang ang mahalaga para sa akin at ang lahat ng mamahalin niya, mamahalin ko rin. Diba mga kapatid? Kaya lang marami sa mga Kristiyano rin, kumbaga naranasan na nila ang Panginoon, ang kabutihan niya, pero parang hindi nagtatagal eh. Pansamantala lang. Yung experience na yun, hindi naglilinger. At hindi lang sa hindi nananatili, kundi nag-waver pa. Kumbaga, nawawala na sila ang kanilang pagkakilala sa Panginoon. Lalo-lalo pag na-confront sila ng mga bagay dito sa sanlibutan ito. Mga kagaligayang bigay ng sanlibutan ay nalilimutan na nila na sila ay tinawag ng Diyos para bitbitin ang sarili ng cross at paglingkuran ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, pagtitignan mo ay anong sabi ng Panginoon 3 beses yung sinabi sa aklat ng Matthew, many are called but few are chosen. Diba? Pero napakaputi ng Panginoon. Siguro kung hindi siya namatay sa krus, muling nabuhay, ang daigdig katulad lamang ng panahon nila Duway, na kung saan sa dami ng tao, daang libo, ay 8 kaluluwa lamang ang naligtas. Diba? O kaya sa panahon ni Moses, ang bayan mismo ng Diyos, no? Ang Israel, kung baka i-update mo ang church ngayon, kasi tawag din sa kanila sa Old Testament ay church, no? Ay ilan lamang na nakapasok sa lupang ipinangako. Diba? Si ano lamang, si Caleb at saka si Joshua, pati si Moses hindi nakapasok eh. Yun lang mga anak nila na hindi nabuhay sa Egypt, kundi isinilang sa ilang. Yun lamang ang mga nakapasok. No? Pero hindi pa siguro lahat yun. Kaya kita mo, kukunti ang nakapasok sa mga dating sila sana yung nanampalataya ng gusto. Kasi nakita nila nang lumusan ang mga himala ng Panginoon sa Egypt, lalo-lalo yung pagbukas ng dagat na pula, kinain pa nila yung mga pagkain dulot ng Panginoon, hindi nila pinagpaguran. 40 years, di ba? At nagreklamo pa sila. Kulang, sabi nila, kailangan namin ng karne. Grabe mga kapatidan. Instead na magmakaawa nung wala silang mainom na tubig, nagreklamo sila. Imbis na magpasalamat sa Diyos, Lord, salamat na binigyan mo kami ng mga pagkain. Hindi na kami gutom. Pero Panginoon, pakiusap, bigyan mo kami ng tubig. Di ba wala silang pakiusap? Bakit walang tubig? Diba, ganun sila. So makikita mo, naway walang ganung puri ng Kristiyano ngayon, no? Kapatid, na puro reklamo. Kaya nga po, ang Word of God, no? Yung iba mga kapatid, kumbaga, their service of God is no longer of love and trust. No? Maraming Kristiyano, yung paglilingkod nila sa Panginoon, hindi na sa pamamagitan ng pag-ibig at tiwala sa Diyos. And their desires for God's presence is reduced to mechanical worship. Diba? Kumbaga yung desire nila sa God's presence ay mechanical na lang. Sa bahay, halos hindi na sila nananalangin. Hindi na nag-aaral ng salita ng Diyos kasi may linggo naman. Kasi may Bible study naman. Diba mga kapatid? And now, they are only at their best show on Sunday. Nasa best sila doon. Nagre-rejoice sila pag linggo. No? Pero, they are at their worst on weekdays. Nandun naman sila yung worst. Wala silang pinagkaiba.
sa mga taga-sanlibutan. At mas malala pa sila kaysa sa ibang taga-sanlibutan. Ganun mga kapatid, ano? Hallelujah. Tinatawag na Sunday Christian only. Christian by word, but not by deeds. Hindi sa gawa ang pagiging Kristiyano na. Even Christ, ano natin mga kapatid, even Christ has tasted something for us. Ang Panginoon, meron din siyang na-experience na naranasan, natikman para sa atin. Di ba sabi po sa Hebrew chapter 2 verse 9, but we see Jesus who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. Mga kapatid, makatikim din siya, hindi nga lang ng sarap, nakatulad ng namit, isa kayo ng Panginoon, kundi ng hirap, yun ang tinikman niya. Kabaligtaran sa tinatitikman natin sa kanya ngayon. Ngunit tiniis niya yun, at hindi lamang tiniis, masaya siya na dumanas ng hirap. Go for the joy set before him. Sabi nga, yung joy na kung saan alam niya na yung hirap na tatamasahin niya ay kaligtasan, kapayapaan, kagalakan, kalusugan para sa kanyang mga minamahal na anak, mga kapatid na tinuring. Hallelujah. And now the heavenly skies are now open, and many, not a few, as it was before, will be saved. No? Marami na ang maliligtas. No? Makipot ang daan. Oo, mga kapatid, pero pinaluwag ng Panginoon yun para sa atin. Ganun pa man, dapat tignan pa rin natin yun na makipot. Hindi porke pinaluwag, at ito'y pinaluwag lamang sa mga dumadaan sa makipot. No? Kumbaga, iaalis mo ang lahat ng kagustuhan mo dito sa loob. Isa lamang ang matitira, ang Panginoon lamang. At kung ano man ang mga kagustuhan mo na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, pamilya, anak, pagyamanin mo. Ang iglesia, binigay sa iyo, pagyamanin mo. Yung mga ibinigay niya sa iyo, trabaho mo, pagyamanin mo, paglingkuran mo yung boss ng maayos. No? Yun ang dapat na gawin natin ng maayos at tama ang buhay mo. Ang katawan mo na templo ng banal na Espiritu, pagyamanin mo. Gawin mo malinis, mga kapatid, loob at labas. Gawin natin yan, mga kapatid, ang ating tahanan. Pagyamanin natin yan. Ang ating bayan, huwag natin kalilimutan. No, kaya nga tayo bumuboto pag-eleksyon. Diba? Huwag natin kalilimutan dahil yan ang utos ng Diyos sa atin. Sundin ang mga nakataas sa atin. Diba? Sa Romans 13 yata yan, no? Kaya gawin natin, huwag natin kaliligtaan. Kung maka, di ba, sa katulad namin siguro, matatanda na nahihirapan na, di ba, okay lang. Pero sa ating mga bata pa, kung wala ka namang emergency, pumunto tayo. No? Yun ay paglilingkod natin sa ating Diyos na buhay. Kaya nga, and now the heavenly skies are now open, and many, not a few, as it was before, will be saved. There are those who believe and love Christ and entrusted themselves unto Him. Yung mga kapatid, kaya na dapat, kumbaga, alam natin, ang tao kasi parati tayong sa ngayon, mga Kristyanismo ngayon, kumbaga sa although naniniwala sila sa biyaya, pero ang focus nila, yung iba, ang focus ay sa paglilingkod sa Panginoon, which is good naman. Huwag lang natin kumbaga sa gawin ito ay kagagawa ng laman. Dapat by grace of God. At yung naman naniniwala sa grace of God, huwag naman sabihin mo na, wala na akong dapat gawin. Ligtas na ako, nalampalataya na ako, pinili ako. Naging maingat tayo mga kapatid. Sabi nga po, nasa 1 Peter 4:18 to 19. 1 Peter 4:18 to 19. And if the righteous is scarcely be saved
Mahirap maligtas ang mga matuwid. Siguro tinutukoy dito mga kapatid, yung dito sa lupa, hirap na hirap tayong maging perfect. Kasi sa daming tukso at hirap at kaaway at sigabal sa ating buhay, parang hirap na hirap tayong iligtas yung ating mga sarili. No? Kaya nga, where shall, kung totoo yun, na hirap maligtas ang mga matuwid, where shall the ungodly and the sinner appear? O paano na? Yung mga magpapatuloy sa kasalanan at yung mga walang Diyos. No? Kaya na, wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Dapat i-commit natin, Lord, gusto ko magpakabuti, pero alam mo, Panginoon, hindi ko kayang gawin mag-isa. Kung wala ka, Panginoon, wala akong magagawa. Apart from me, says Christ, diba, He can do nothing. Kailangan kasama mo siya. Hindi ka magiging tapat sa Diyos. Patuloy ka rin magkakasana. No? Hindi lamang sa Kanya, hindi sa iyong kapwa rin. Kung hindi mo ikukumit ang iyong sarili sa Panginoon, pag ikinimit mo ang sarili sa Panginoon, ibig sabihin, ikaw ay umaasa na siya kasama mo araw-araw. Ikaw ay umaasa na sa bawat isip mo ng pagtawag sa Kanya, nandyan siya. Ikaw ay umaasa na kahit tulog ka, binabantayan ka niya. No? Kasi mahal ka niya. Yun ang ating ilagay sa ating mga puso. Kaya patuloy natin i-commit ang ating sarili na siya ang mangangalaga sa atin. Tayo ay walang lakas. Sabi nga ng Panginoon kay Jacob, tinawag niya siya na thou worm, Jacob, ikaw na bulating si Jacob. Diba? Ang lakas ng bulati, kaya ng hawakan ng sanggol yan. Walang magagawa yan. Diba? Kasi walang kalakas-lakas. We should not stop following Christ every day. And if we have drifted away from Him, to seek Him again through repentance and do the first work. Diba ganun gagawin natin mga kapatid? Kasi tao lamang tayo eh. Minsan nagdi-drift tayo, napapabisi tayo, nawawala yung pagtawag natin sa Panginoon. Pero pag naalala natin, balik agad, tingin ng tawad, gawin natin isang pundasyon sa ating buhay, ang paghingi ng tawad sa ating Diyos, ang pagsisisi at pagnanasang mabago tayo. Amen. At dahil doon, mga kapatid, tayo ituturing ng Diyos na ganap sa pangalan ng ating Diyos na buhay. Jeremiah chapter 29 verse 13. Sabi dito ni Jeremiah, and ye shall seek me and find me if ye shall search for me with all your heart. Diba, paghahanap sa Diyos, pag nag-drip ka na, maraming Kristiyanong ganyan na maligamgam na. Minsan tayo nangangalit maging maligamgam. Ang utos ng Diyos ay hanapin natin siya muli. No? Kasi hindi naman siya malayo talaga eh. Pag hinanap mo siya, makikita mo kaagad. Kasi nandiyan na naman siya eh. Lamang, medyo dumidistansya siya sa atin. Kasi nga, nililimot natin siya. At iba na ang nagiging laman ng ating mga puso. No need to go up to high mountains to pray. Diba? Marami nagpunta ko sa mga mataas ng bundok. Hindi na masama yun. Minsan maganda na eh. Pero kung wala ka namang panahon para doon, hindi ka na lang sa iyong closet or private room and there pour out your heart to God for He'll always hear you. Diba? Lord, hindi ko maramdaman ng presensya mo. Panginoon, ano ba ang nagawa ko? Diba? Anong mga kapatid? Kaya galing sa puso mo, hindi sa labi lamang, ang Diyos ay makikinig sa iyo. Lastly, sabi nga po sa 1 Peter, lastly in 1 Peter chapter 2, 1 to 5,
basahin po natin. 1 Peter chapter 2, 1-5. Yan ang tanda ko. Chapter 2, 1-5. Okay? Sabi rito, wherefore, laying aside all malice and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings. Alam niyo naman lahat yung mga iniisip natin na hindi maganda. Lay aside natin. Iwanan na natin yan. Itanggi na natin yan. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. Muli, tumuto na uli tayo, no? Sa salita ng Diyos. No? Hindi lamang makinig, kundi magbasa. At kung hindi mo naman kayang magbasa, kasi yung iba, mahirapan ang mata. Makinig ka, meron tayong teknolohiya. Sa sa Bible, sa ating internet. Diba? If so be, ye have tasted that the Lord is gracious. No? Pag natikman mo siya, ganun ang gawin mo. Hanapin mo siya, pahalagaan mo siya. Ang sanggol hindi titigil sa patiya. Pagputo mo yan, puto siya sa dapat. Ganun ang gawin natin. Diba? At hanapin natin ang Diyos sa kanyang salita upang maunawatan natin siya. To whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious, ye also as lively stones are built up a spiritual house, and holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ. So, ang ating Panginoon si Kristo ay isang living stone, no? Na disallowed of men, binaliwala ng tao, pero pinili ng Diyos at mahalaga. Tayo rin ay mga lively stones din, no? Na kung saan ay ginawa tayong tahanan ng Diyos, spiritual house, mga kapatid, no? Na kung saan tayo ay mga holy priest. Kapatid, ano bang ginagawa ng holy priest? Di ba? Bukod sa mga parati siya nananalangin. Yun ang ginagawa ng mga priest. Sila ay nakakulong sa templo. Pag naka-duty ka sa templo, 1 week ka doon. Hindi ka rin lalabas. Dadalang ka lang ng isa. Hindi ka palinulong nakakain. At hindi mo uparin yung damit. Papalitan mo lang pag marami siya. Everyday yata yung pagpapalit. At ang gagawin mo doon ay ganapin yung tungkulin sa templo. At ikaw, pinaka-main mo doon ay ang manalangin sa Diyos. Kasi alam mo nandun siya. Amen? In 1 Peter, lastly, in 1 Peter chapter 5, basa na pala natin yun. 1 Peter chapter 5, ano sabi rito mga kapatid? Hanggang verse 5 and 6, 1 Peter chapter 5 and 6. Sabi dito, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. All of you be subject one to another, and be clothed with humility, for God resisted the proud, and giveth grace to the humble. Ito mga kapatid, isa sa pangunahin to, bukod sa umibig tayo, kaakibat ng pag-ibig yung pagiging mapagpakumbaba natin. Pag nakita natin ang kapatid natin, ay kumbaga,
destitute, kulang sa mga, kumbaga, mga kaniya o anong bagay na meron ka, huwag mo siyang mamalitin. Mahalin mo siya at magpakumbaba na para bang kinakausap mo ay isang tanyag na tao. Ganun ang attitude natin mga kapatid. Hindi tayo sikat. Pagpakumbaba, hindi man yung parang binababa mo si sarili mo, hindi, kumantay ka naman. Pag mababa sa'yo, kumantay ka. Diba? Pag mataas, huwag mo siyang mataas. Diba? Nandun ka sa level na gusto ng Panginoon para sa atin. With humility. Diba mga kapatid? Si Moses, sabi nga sa Bible, he is the meekest man in the world ng panahon niya. Meekest, ibig sabihin, humble siya at hindi siya masalita. Verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Mga kapatid, yun ang gagawin ng Diyos para sa atin. Gusto mo bang bitbitin ka niya at itaas ka niya? Humble yourself. Pero kung nagmamalaki tayo, ay pababayaan niya tayo sa ibaba. Sa ating pagmamalaki, hindi natin alam na sa ibaba pala tayo. Pero kung tayo mapagpakumbaba, tayo ay nasa itaas. Sapagkat ang Diyos, hindi ang tao ang nagtataas sa atin. Mga kapatid, that He may exalt you in due time. Casting all your care upon Him, for He cared for you. Kasi kung humble tayo mga kapatid, andyan ang Panginoon, parating nagkikare para sa atin. Kapatid, wala siyang hindi gagawin sa kanyang mga anak. Lahat, pagkakalit niya, sabi nga ni Christ, di ba? Ano man ang ating hilingin ay pagkakalog niya sa atin. Di ba mga kapatid? Sa kanyang pangalan. Whatever we ask of Him, He will give us. Siyempre, alam na natin yung mga dapat natin hilingin, mga mabubuting bagay. May mga lalagpasan niya ako. Yan. Di ba, doon natin tinatapos ang mensaheng ito. Siguro huli natin babasahin. Doon sa Hebrew chapter 10, 35 to 36. Yung mga kapatid, huli natin babasahin. Exil lang siya. At ito ay mga warnings sa atin, mga kapatid. Cast not away therefore your confidence, which has great recompense of reward. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. No? Pag natin itatapon, ihahagis, babaliwalain yung confidence natin. Confidence na tayo ay sa Diyos at ang Diyos ay sa atin. Diba mga kapatid, huwag natin kalilitaan yun. Pag tayong matatakot sa anumang bagay dito sa lupa, yun ang ating tatandaan mga kapatid. Or ye have need of patience. No? Kumbaga sa patience, kumbaga matiisin dito sa lupa. Maraming pagsubok mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na sila walang ganitong pagsubok o grabe. Di ba kapatid, lahat may pagsubok, kanya-kanya nga lang. Siyempre, meron talagang mas matindi ang pagsubok. Kasi bakit ganyan ang pagsubok mo? Kasi kaya mo. Yung iba, may hina lang ang pagsubok. Kasi hindi na kaya. Yun eh, pinakakaya sa iyo ng Panginoon mo, pero huwag kang matakot. No? Narinig ng Panginoon, alam ng Panginoon ang pagdurusa mo. Lahat naman ay susubukin. Kung ikaw'y nasusubok at ikaw ay nananatiling dapat sa Panginoon, magpasalamat ka at magsaya ka. Pagkat ang Diyos ay sumasayo. Siya ang tumutulong sa iyo na makaya ang mga pagsubok na yan. Kaya mga kapatid, ang Panginoon parati nating pasalamatan, papurihan, at sundin natin ang kanyang mga pinag-uutos. At tayo ay patuloy yung sasagipin at dadalhin sa kanyang piling ng buong kagalakan. At tatawagin niya tayo isa-isa sa ating pangalan. Amen? Amen. Tayo po ay lumuko sa panalangin. O aming Diyos, at
aming Ama, salamat po sa patuloy mong kabutihan sa amin. Ikaw po ay matuwid, O aming Diyos. At gusto po namin makatulad sa iyo, Panginoon. Gawin mo po kami matuwid, Panginoon. Lord, alam namin na wala kaming kakayahan. Ikaw lamang ang inaasahan namin. Ang mga biyaya mo nawa sa amin, O God, ay lumagana, Panginoon. Nang sa gayon, maingat namin mga masunod ang mga batas mo, O Diyos. At masunod ka namin. At maging masaya kami na masabi namin sa aming mga sarili, nagpapasalamat ako na ang Diyos ay patuloy na sinasamahan ako sa lahat ng lakad. Aming Diyos at aming Ama, sa pangalan ni Jesus ang aming panalangin at alam mo ang hinaing ng bawat isa, Panginoon. Lord, O God, ikaw na po ang bahala, tumulong at magbigay ng pangangailangan ng kapatid na yan. Ama, sa pangalan ni Jesus ang aming panalangin.